Ano ang dahilan bakit tila may isang abandonadong bangka sa dalampasigan ng Bungalon Fort sa Sagnay, Camarines Sur? Ngayong araw iaalamin natin kung sino ba ang posibleng nagmamay-ari nito at paano nangyaring napunta rito ang bangka. At sa tagal ng panahon ay bakit kaya hindi ito tinanggal? Para malaman ang sagot ay bebiyahe tayo mula Antipolo sa Rizal papunta sa Bungalon Fort sa Camarines Sur na tatagal ng mahigit 12 hours. Habang papasok na kami ng Bicol ay dito na namin naramdaman kung gaano ba kalubak sa lugar na ito. Bagamat maganda ang mga tanawin ay sunod-sunod ang mga ginagawang kalsada sa lugar na ito. Mula sa bayan ng Tigaon ay nag-tricycle kami papunta sa lokasyon kung saan makikita ang bangka. At nang malapit na kami ay natatanong na namin ito mula sa kalsadang binabaybay namin. Ito yung daan explorers papunta dun sa yate. So, andun yung yate at yung port nasa may dun sa may dagat. Dun sa may dagat na yung banda. At kung makikita nyo yung sirang port na yan, sa likod nitong mga kabahayan na to may sirang port, tapos yung port na yon sa tabi nun yung yate na abandonado. Mamaya tingin tayo ng mga opinion ng mga lokal kung bakit ba may yate dyan. Sa tingin ko explorers, ito yung dating entrance ng port. Tatanong ko na yung yung yate. Ayun siya, nasa unahan. So yun explorers, andito na tayo sa Bungalon Port and makikita nyo sobrang ganda dito. Sobrang ganda dito, may beach pa siya sa gilid. Halatang libre. Etong port na to, sira-sira na. Hanggang dulo to. Ito ang daan papunta sa yate o bangka. Paswerte kami dahil nang pumunta kami dito ay hindi high tide at maayos naming mapupuntahan ng bangka nang hindi lumulusong. Sa pagbaybay ko sa daan ay may makikita pa ritong isang bangka na nahati sa gitna at mukhang matagal na itong inabandona sa lugar na ito. Yate nasa unahan na ito. Ilog na to na kumukonekta sa dagat. Ilog na to na kumukonekta sa dagat oh. Papunta dun sa dagat yung ilog. Saan siya? Dito siya sa harap ko. Ayun na siya oh. Dito. Parang medyo malambot dito sa part na to kasi parang basang-basa siya. Siguro part 2 ng ilog. Part 2 ng ilog. Ito na yung yate. Ayun na siya. Wow. Ayan. Asimaro. Tapos may Korean text. Korean or Japanese. Wow. Luma, makalawang at tila nakaparada na lamang sa lupa ang bangka nang makita ko ito. Pero nakakapagtaka na mula sa baba ay nakikita kong buo pa yung mga bintana nito dahil kadalasan sa mga gantong naiiwang bagay sa Pilipinas ay madalas basag-basag at sira-sira na. Sa paglapit ko rito ay may hagdan na pwede kong akyatin at nang marating ko na ang taas ay sinilip ko ang bintana nito at nakita ko na mayroong mga gamit sa loob na tila may nakatira na at di ko alam kung binabantayan niya ba ito o nakikitira lamang. Kung makikita nyo sa loob explorers may mga gamit na. Tapos andyan pa yung dating upuan ng yate, tapos dun sa may captain's cabin sa tingin ko nandun sa harap. Ito yung dating ito yung angkla niya na nalaglag. Hindi ko alam kung yung may-ari yung nakatira or kung caretaker yung nakatira na yan, pero sa tingin ko
Hindi, sa tingin ko tumitira lang siya dito. May ilalim pa to. Ano kaya to? What? Ilalim na to. Parang sa pinakailalim ng ano, yate. Hindi ko alam kung nandyan pa yung LC, pero gusto ko siya i-check. Ito yung bandang likod eh. Kung mapapansin nyo yung pinakailalim, explorers, may mga nakakapit na ng mga shells. Tas puno na siya ng ano, ng kalawang. Tapos nasa likod nun yung mga propeller, yung mga LC, kumbaga. Ayan, nasa ilalim siya. Nakalubog yung kalahati niya sa lupa. So napakatagal na panahon na nandito yan na nakalutang yan. Siguro umaano lang to kapag high tide. Tumataas lang to. Hindi ko alam kung sa tuwing tumataas yung tubig dito sa lugar na to, hindi ko alam kung lumulutang pa ba siya ulit or nananatili na lang siyang nakaganto. Isa sa pumukaw ng pansin ko ay ang mga nakasulat sa bandang likod ng bangka. At di ko alam kung Chinese ba ito o Japanese text. Pero base sa aking research, ang mga ito ay Mandarin at Japanese text. Ang unang karakter ay nangangahulugang long at cheap. Ang huling karakter ay marami akong nakitang kahulugan at ito ay ang bridge, beam at common surname na ito na Liang sa Chinese. Ang nasa gitnang karakter ay di ko maaninag kaya nahihirapan akong buuin ang ibig sabihin nito. Ang nasa bandang itaas naman ng mga characters na pinakita ko ay di ko ma-research dahil hindi na masyadong kita ito dahil sa kalawang. Hindi ko alam anong basa diyan. Pero Japanese text siya. Tas may makikita ka rito na letter LO2. Japanese yan, tol. Japanese yan. Tingnan mo tong the way ng writing nito, yung font nito. So hindi ko alam kung bakit ganito. Hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit siya nandito. So ito yung lubid na humahawak na lang sa kanya ngayon. Sa tingin ko dito nakakabit dati yung angkla. Tapos tinali na lang siya dyan para hindi bumuwal. Ngayon sobrang ano na niya, lumang luma na pero sobrang kapal pa rin. Dito siya nakaano sa puno na to. Nakatali siya. So kung makikita nyo dito yung ano, yung port na sinasabi ko kanina, sira-sira na to. Di ko alam kung ano nangyari dito sa port na to. Pero sa tingin ko sobrang lakas ng agos ng tubig or nung alon, ano siya, nasira siya katagalan. Nagkaroon ng mga bitak at may mga part na hati-hati na. So puro bato na lang yung nakalabas sa kanya dun sa mga basag na part. Hindi ko alam kung ano ba nangyari talaga. Hindi ko alam kung inanod o sinadya siyang dalhin dito. Pero I think inanod siya eh. Sa tingin ko inanod siya. Sa tingin ko inanod siya dito papunta. Tagilid dito kasi pag tagilid yung lagay. Gusto ko ma-explore yung loob. Kung makikita nyo, nakalagay dito Asahimiro. Sa tingin ko Japanese to, Japanese text. Japanese text yan. Yan yung pangalan ng yate na to. Mapaisip kayo kung bakit siya nandito. Pero ano ba talaga ang dahilan kung bakit nandito ang yate o bangkang ito? Alam na natin na ang posibleng may-ari nito ay isang Japanese o Chinese company, pero hindi lang tayo sigurado kung sino talaga. Alam na din natin na meron itong pangalang Asahimaru dahil sa nakasulat sa magkabilang gilid nito. Kung pagbabasihan naman natin ang Google Earth Historical View ay nitong 2022 lamang ito nandito. Makikitang nasa iisang pwesto at tila inabandonan na ito mula noon hanggang ngayon. Pero ang hindi natin alam ay kung ano ba ang dahilan nito. Pagtapos kong akitin ang pinakamataas ng yate upang makita ang napakagandang view na meron ng lugar na ito, ay bumalik ulit kami sa kung saan kami galing kanina.
upang magtanong kung alam ba ng mga lokal kung anong dahilan at paanong nasira at nananatili na lamang dito ang bangka. Nang lumapit na kami sa pinakamalapit na lokal na nakita namin ay pauna namin tinanong kung nasaan yung taong nakatira sa yate. At ang sagot lamang nila ay di nila kilala ito at minsan lamang ito nandun. Nang matanong ko na sa kanya kung ano bang nangyari, bakit inabandona at napunta sa dalampasigan na to ang yate, ay isa lamang ang sagot. Ano po ba nangyari dyan? Ba't nandyan yan? Bagyo lang. Aksidente lang. Kung ano man yung kasaysayan ng ano na yan, ng yate na yan, masaya rin ako na nagbisita ko siya ngayong araw. Nakita at napakita sa inyo na kahit sobrang liit ng dahilan kung bakit inabandona yung isang lugar or bakit iniwan at pinatirahan na lang sa iba, siguro alam mo yun, yung mga maliliit na bagay kaya natin na ma-appreciate yung ganda. Sobrang ganda nung ano na yun, ng yate na yun na abandonado, lalo na pag nandun ka sa taas, so kitang kita siya. So ayun, alis na kami dito. Peace out.